Mananatili kaya sa panig ni Senator Alan Peter Cayetano sina Senators Joel Villanueva at Mark Villar? Magiging Senate President na kaya ito pong si Senator Win Gatchalian at tuluyan ng maglalaho ang delusyon nito pong si Senator Alan Peter Cayetano? Yan ang mga kasagutan o ang mga kasagutan po niyan ay malalaman po natin maya-maya lamang sapagkat ngayong araw po na ito ang special session na ipinatawag ng ating Pangulo at magsisimula po iyan alas 9 ng umaga. Diyan po natin makikita kung ito po bang si Alan Peter Cayetano ay tuluyan ng iiyak. Yeah, joke lang ha. Hindi naman siguro iyakin si Alan Peter Cayetano. Pero sa mga nakita po natin na balita mula po kahapon, mukhang mangyayari po yan mamaya. Kasi unang-una pong ating nakita ay yung hindi po pagsama nito pong dalawa, si Joel at si Mark, sa petisyong inihain ni Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. Ito po ay may kaugnayan sa pagbabago ng liderato ng Senado noong June 3, 2026. Ang gustong mangyari ni Alan Peter Cayetano ay maibalik sa dati before noong June 3, 2026. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang 9 na senador mula sa Cayetano Block. Pagbalik ang Senado sa dati nitong estado bago ang ikinasang sesyon noong June 3. Yan yung sesyon kung kailan binakante ng binansagang new majority ang lakas ng posisyon sa Senado. Nakatutok live si Sandra Bilao. Sandra? Yes, Mel, sa bisperas nga ng special session ay nagpapatuloy po ang tunggalian sa liderato ng Senado at ngayong araw nga po ay dumulog sa Supreme Court ang 9 na senador na kinabibilangan ni Senador Alan Peter Cayetano para ireklamo ang ilan nilang kasamahan na umunay lumabag sa saligang batas. Isang araw bago ang pinaplanong special session ng Kongreso bukas, dumulog sa Supreme Court ang ilang senador mula sa Cayetano Block para hilingin na maglabas ng status quo ante-order para ibalik ang Senado sa dating kondisyon nito bago ang June 3 proceedings kung saan nagsesyon ang grupo ng 12 senador na nauwi sa pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon kabilang ang Senate President. Matatandaan nung Sino-sino ang mga senador dito sa petisyon nila sa Korte Suprema? Siyempre, pinangungunahan po yan ni Alan Peter Cayetano at ng 8 iba pa, no? I'm sorry, 9 na iba pa. Dapat kasi 8 na lamang yung mga kasama niya. Nakapirma pa raw po itong si Senator Jingo Estrada, pangalawa. Si Robin Padilla, Amy Marcos, pang-4, Rodante Marcoleta, pang-5, Pia Cayetano, pang-6, si Camille Villar, pang-7, at Bongo, pang-8. Pero si Bato de la Rosa, hindi na po nakapirma dyan sa petisyon na inihain nila. Meron pa ako nakalimutan 2 senador, pero lahat po sila ay nagmula sa Cayetano Block. At kapuna-puna, nasa mga senador po na yan nakasama ni Cayetano, wala po doon ang pangalan nitong sina Joel Villanueva at Mark Villar. Araw na yun, naluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Nangyari ito matapos dumalo sa sesyon si Senador Cheese Escudero bilang ika-12 senador na para sa Gatchalian Block ay sapat na bilang para magkaroon na ng quorum. Respondents sa petisyon ang 12 senador ng Gatchalian. Nandito pala. Basahin natin ha. Ay hindi, ito naman po yung kanila pong parang dinidemanda, no? Sina Senator Bam Aquino, Senator JB Ejercito, Cheese Escudero, Sherwin Gatchalian, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Mig Subiri. Sila yung binansagang Gatchalian Block sa kasalukuyang sinusubaybayan po natin na Senateplex. Ano? Hindi maiwasan sa publiko na tawaging Senateplex kasi
samut-sari po yung mga naging pangyayari diyan simula po May 11, 2026. At gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang panulat nito pong si Dean Mel Santamaria kahapon. At dito nga po, sinasabi niya ang mga sumusunod sa wikang Ingles, pero ipinatagalog na po natin ito kay ChatGPT. Babasahin ko po sa inyo. Sabi po ni Dean Mel Santamaria, isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, sa kanyang palagay, ginamit nila bilang sandata, ang tinutukoy niya po rito ay ang Cayetano Black, bilang sandata ang quorum requirement ng Senado sa pamamagitan ng hindi pagdalo sa mga sesyon noong June 1, 2 at 3. Ang hindi pagdalong ito ay tila isang pagtatangkang isabotahe ang operasyon ng Senado. Mabuti na lamang at mabilis na kumilos ang paksyon ni Gatchalian. Idineklarang bakante ang ilang posisyon at inako ang pamumuno. Dahil dito, naiwasan ang pagkakabalam ng institusyon at nagpatuloy ang trabaho ng Senado. Tingnan nyo mga tol ang ginawa ng Cayetano Black. Sila ay hinalal ng taong bayan ng mga bumoto sa kanila para magtrabaho sa Senado, hindi para hindi magtrabaho. Pero ano ginawa nila? Sa loob ng 3 araw, ayaw nilang magtrabaho. Naiisip nyo ba yan mga bumoto sa mga senador na ito? Naiisip mo ba yan top 1? Sapagkat binoto mo si Pia Cayetano. Anak ng teteng talaga. Pero yan yung mga pagkakamali, no? Na hindi na dapat maulit. Anyway, sabi pa po dito ni Dean Mel Santamaria, ikalawa, nagmungkahi sila ng isang kasunduang paghahati ng kapangyarihan na sa praktika ay lilikha ng 2 liderato sa Senado. Ito ay labag sa konstitusyon dahil malinaw na nakasaad sa saligang batas na iisa lamang ang dapat na Senate President. Pero ang gustong mangyari ni Alan Peter Cayetano para lamang hindi mawalan ng kapangyarihan, hahatiin. Tapos, parehas na lang daw po silang paperman nang wala pong posisyon na nakalagay. Grabe si Alan Peter Cayetano mga tol. Talagang ayaw bumitiw sa pwesto. Ang ganitong kaayusan, kung susundin ay maaaring gamitin upang lumikha ng administratibong pagkaparalisa at lubusang pahinain ang demokratikong prinsipyong ang nakakarami ang siyang namamayani. Kaya naman tama lamang na agad itong tinanggihan. Opo, yan po ay agad dinismiss nito pong si Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sapagkat malinaw po sa kanilang paninindigan na wala naman dapat paghati ang kapangyarihan sapagkat hindi na nga po Senate President itong si Alan Peter Cayetano. Simula po nung muling nagsesyon ng Senado noong June 3, 2026. Ikatlo, ayon pa kay Dean Mel Santamaria, bumuo sila ng isang paralel o kahaliling Senado sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang Blue Ribbon Committee na wala namang legal na kapangyarihang umiiral. At kahapon nagdaos yung mga supposed resource person ng press conference pero ayon kay Mike Defensor, yun daw po ay Blue Ribbon Committee hearing. Malinaw pong panlilinlang ang ginawa ni Mike Defensor sapagkat hindi po kailanmang magiging Blue Ribbon Committee hearing yon dahil unang-una wala may isang senador ang dumalo doon at kung meron mang dumalong mga senador, hindi po yun lehitimo sapagkat ang Blue Ribbon ay nasa pamumuno ngayon ni Senator Erwin Tulfo. Sana maliwanag po yan sa lahat ng ating mga manunood. Ika-4, balikan ko lamang po itong binabasa natin. Isa itong malinaw na pagtatangkang maghasik ng kalituhan. Kaya nararapat lamang na ito ay tawaging Peking Komite. Ika-4, tinatawag nila ang mayorya bilang Senado ng Malacanang na para bang isinasangkot ang sangay ng ehekutibo sa isang problemang dapat ay nasa loob lamang ng lehislatura. Ika-5, bigyan natin ng kaunting reaksyon.
yung pagtawag ni Alan Peter Cayetano ng Senado ng Malacanang, yun po ay isang panlilinlang sa publiko sapagkat alam na alam naman ni Alan Peter Cayetano na bilang matagal nang mambabatas ay magkaiba po ang dalawang sangay. Co-equal nga po sila sa ilalim po ng ating gobyerno. At bilang senador at bilang kongresista, alam niya na hindi dapat pinapakialaman ang affairs ng legislative nitong ehekutibo. Kung ang pamantayan ni Alan Peter Cayetano ay napapakialamanan ng Malacanang ang Senado sa ngayon, paano naman nung panahon ng mga nakalipas na administrasyon kung saan siya mismo ay senador din at sa parte ng pagiging kongresista din. No, kaya ang naratibo nitong si Alan Peter Cayetano ay nakabase lamang kung ano yung convenient para sa kanya. Ngayon ay hindi po maganda, pabor para sa kanya, kumbaga inconvenient. Kaya ang sinasabi niya, kabaligtaran sa mga naging posisyon niya sa mga nakalipas po na panahon. Ikalima, ngayon naman ay ang Korte Suprema ang kanilang tinutumbok. At ito na nga yung punto ng balita na ating pinag-uusapan. Sa pagdadala ng sigalot na ito sa Korte Suprema, tila para kay Dean Mel Santamaria, ay ginagamit ng kampo ni Cayetano ang hudikatura upang baligtarin ang kanilang pagkatalo sa lehislatura. Mistula itong isang planadong hakbang upang hilahin ang Korte Suprema sa isang lubhang nakakalasong gusot ng politikal. Sa paghiling na ang hudikatura ang magdikta kung sino ang dapat mamuno sa isang kapantay na sangay ng pamahalaan at pawalang bisa ang isang prosesong lehislatibo, tila hinahamo ng grupong ito o nina Cayetano ang Korte Suprema na lampasan ang sagradong hangganan ng paghihiwalay ng mga kapangyarihan ng pamahalaan. Ang pamamaraang ito ay may bahid ng authoritarian o pasistang pag-iisip. At mukhang tama si Dean Mel Santamaria sa kanyang sinasabi dito sapagkat nakikita po natin yan kay Alan Peter Cayetano. Sa wika nga ni Undersecretary Claire Castro na mamaya ang vlog niya kahapon ay ating re-reaksyonan, sinabi ni Yusek Claire sa vlog niya na itong si Alan Peter Cayetano ay pabida at gusto laging tama. Mga katangian ng isang authoritarian o pasista sa pag-iisip. Ang layunin tila ay hilahin ang bawat kapantay na sangay ng pamahalaan. Una, ang mayorya sa Senado, pagkatapos ang ehekutibo, at ngayon naman ang hudikatura. Papasok sa iisang gusot. Dapat maunawaan ng publiko na ang ganitong estratehiya ay maaaring magdulot ng pagkaparalisa ng institusyon pagkatapos ay itago ito bilang isang krisis at gamitin ang likhang kaguluhang iyon upang mabawi ang kapangyarihan kanilang nawala. Sana hindi na po dumating sa puntong ganon, ano? Kasi sa lahat ng mga pangyayari na ito diyan sa Senate Blix, taong bayan ang talo eh. Ang tunay na oposisyon ay naghahangad na palakasin ng mga institusyon sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mayorya. Ang isang destabilisadong paksyon naman ay handang sunugin ang mismong institusyon upang sila ang mamuno sa mga abo nito. Dapat manatiling matatag ang mayorya sa Senado, ang Korte Suprema at ang sangay ehekutibo laban sa ganitong uri ng panggigipit. At dapat ding mariing tutulan ng publiko ang anumang pagtatangkang ipagpalit ang demokratikong katatagan kapalit ng manipulasyong pampolitika at paghahangad ng kapangyarihan. Sa akin naman mga tol, itong mga gawain ni Alan Peter Cayetano, partikular itong inihain niyang petisyon sa Korte Suprema, malakas ang paniniwala ko na hindi po ito kakatigan ng Korte Suprema. Pero tingnan natin kung saan hahantong yan sa mga susunod na araw o linggo o buwan. Ano? Alam naman natin matagal magdesisyon itong Korte Suprema. Baka nga pagdating mamayang alas 9 ng umaga, mooted and academic na. Mooted na. Ito pong petisyon na yan ni
Alan Peter Cayetano. Bakit? Kasi kung talagang tatawid na ng bakod si Joel Villanueva, kahit si Joel Villanueva na lang, mabubuo na po yung 13 bilang na kinakailangan po sa eleksyon ng isang Senate President. Kaya baliwala na po yan. Pero maganda pa rin masagot ng Korte Suprema para ma-finalize kung ano po ba talaga ang pamantayan sa quorum. Kung yung umiiral po bang jurisprudence ngayon na na Cayetano versus Cuenco ay talagang dapat pa ring sundin, no, o babaguhin na ng ating Korte Suprema. Balik po tayo dito po sa ating pinapanood na balita. Block. Pati na ang itinalaga nitong Senate Secretary na si Renato Bantug at Sergeant at Arms na si Alfredo Corpuz. Pinapadeklara sa petisyon na null and void ang ilang hakbang ng Gatchalian Block gaya ng sesyon noong June 3. Ang pagdedeklarang may quorum o sapat na bilang na senador noong araw na yun at pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon, maging ang pagluluklok ng ilang personalidad sa mga komite, pati na si Senador Juan Miguel Zubiri bilang Majority Leader at maging ang pagluluklok ng Senate Secretary at Sergeant at Arms. Hiniling din nilang patigilin ng Supreme Court ang lahat ng respondent, kabilang ang committee chairperson ng Gatchalian Block sa kanilang mga aktibidad, kaugnay sa mga nasabing posisyon at opisina. Pinapahinto rin ang respondent sa pagpapatupad ng mga resolusyon at pinababalik ang mga senador, officers at personnel sa kanilang mga posisyon at duty bago ang June 3 proceedings. Pinababasura rin ang ginawang adoption ng Senate Resolution 48 na nag-ambyenda sa Rules of Procedure of Impeachment Trials na nagbibigay daan sa eleksyon ng presiding officer ng impeachment court. Sa tingin nyo, makikialam ang Korte Suprema sa mga ganyang sitwasyon? Maliwanag na yan ay affairs ng Senado. Pag ginawa ng Korte Suprema na pakialamanan yan, para na rin nilang binangga yung equal branch po nila. No? Kaya ngayon pa lamang mga tol, ako confident ako dito na ito ay isang political question. Hindi po ito judicial controversy kung tawagin. Basahin ko po sa inyo yung panulat ni Attorney Rick. Andali Yung dating agent po ito Attorney Rick. Ano bang apelyido nun? Sandali patuloy muna natin pakinggan itong balita. Hanapin ko lang. Hiniling din nila sa Supreme Court na ibalik si Cayetano bilang Senate President, si Loren Legarda bilang Senate President pro tempore, at maging ang Senate Secretary at lahat ng chairman ng komite. Kapansin-pansin naman na 9 na senador lang ng tinaguriang Cayetano Block ang dumulog sa Korte Suprema. Hindi kasama sa petitioner si Senador Joel Villanueva at Senador Mark Villar na umuupong na posibleng umanib sa new majority. Hiningan pa namin sila ng reaksyon. Katwiran pa ng petitioner sa Supreme Court, nararapat aksyonan agad ng Supreme Court ang kanilang petisyon dahil may genuine issues of constitutionality na dapat matugunan. Ito po yung panulat ni Attorney Rick Diaz. Nakalimutan ko yung apelyido kaya di ko makita yung Facebook niya. Sabi po dito ni Agent Rick Diaz, isang abogado po ito, tumakbo si Alan Petra Caldero sa Korte Suprema para dalhin ang problema sa Senado. Ang tanong, tanggapin naman kaya ng Korte Suprema ang kasong ito? Kasi kung justiciable ang kaso, tatanggapin yan. Pero kung political, hindi tatanggapin at i-dismiss ng Korte Suprema. Iba ito doon sa kasong isinampa ni Tayam na dinismiss ng Korte dahil wala siyang locus standi na pinag-twist naman ng DDS, no? Ang ginawa kasi ng mga DDS diyan kampi sa kanila yung desisyon ng Korte Suprema. Pero simply stated, that is procedural. Hindi po 'yon kumampi nor kumalaban sa kanino mang party. Maliban 'yon ay against interest syempre ni Teacher Tayam. Ano ang justiciable? Ito yung mga kasong kayang iresolba ng Korte kung gagamitin ng batas at legal principles. Kung gagamitan ng batas at legal principles. Ano naman ang political? Ito ay bagay na may kinalaman sa policy na nararapat gawin at desisyonan ng Senado mismo
at hindi dapat pakialamanan ng korte. Ang opinyon ni Agent Rick Diaz dito, politikal ang kaso ni Alan Peter at hindi ito dapat pakialamanan ng Korte Suprema o dapat makialam. Hindi dapat makialam ang Korte Suprema sa botohan sa Senado. Meaning, dismissible ang kaso. O, yan po posisyon yan ni Agent Rick Diaz. At ako'y 100% nag-a-agree sa sinasabi niya na ito'y walang patutunguhan kung hindi dismissal kinalaunan. At kung sakasakali man, mooted na po ito. Dahil malakas ang pakiramdam ko talaga na maya-maya lamang magkakaroon po ng malaking pagbabago diyan po sa Senado. No? Sa paglitaw ni Senator Joel Villanueva, at least, at kung sasama pa si Senator Mark Villar, baka mabuo na yung kinakailangan bilang para sa eleksyon ng Senate President. Yan naman ay aking hinala pa lamang. Makukonfirma natin yan later. Kaso lang, yung mga makakapanood po ng replay nito, maaaring iba na yung sitwasyon. Dahil sa replay po nito, baka nagkaroon na ng pagbabago, alas 9 ng umaga, magsisimula ang sesyon sa Senado. Tuloy po natin ang pakikinig po nito. We have faith, that the issue is something that is very important, not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. Bukas, nakatagdang magsagawa ng special session ng Senado at Kamara. May listahan ng legislative measures na nais ng Malacanang na maipasa. Pero posible ring makapagluklok ng bagong Senate President habang nakasesyon. Bukod kasi sa 12 senators ng Gatchalian Bloc, nagsabi na si Villanueva na dadalo siya sa sesyon. 13 boto ang kailangan para makapaghalal ng bagong Senate President. Kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. Di ba? If you read between the lines, mukhang ito na yun yung mga senyales. Una, yung hindi natin nakita kasama sa petisyon ni Cayetano, si Joel at saka si Mark. Tapos dito, parang inuunahan niya na kung nakakuha na kayo ng 13, nakuha niyo yan sa pananakot, panunuhol o kung anumang mga akusasyon ni Cayetano. Pero mas malinaw naman mga tol, nakapanipaniwala yung sinasabi, partikular ni Chis Escudero, na dapat nagtatrabaho sila, hindi po nagbo-boycott sa trabaho. Yun ang pinakapangunahing dahilan kung bakit tumalon si Chis Escudero ng bakod. Kasi ang grupo ni Alan Peter Cayetano ayaw magtrabaho. Maaaring yun na rin ang dahilan nitong si Joel Villanueva. Napanood naman natin kung ano po yung kanyang naging statement kamakailan at marapatin ko po sa inyong ulitin iyon at ipakinig. Kayo po ang bumasa kung ano sa tingin ninyo ang layunin nitong si Joel Villanueva sa kanyang pahayag. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito
bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Narinig po ninyo, di ba? Malinaw po yung layunin ni Joel Villanueva dito at parehas kay Chis Escudero na magtrabaho sila. Yun ang pinakamalaking pagkakamali bilang leader ng grupo nila nitong si Cayetano. No? Yung hikayatin niya ang kanyang mga kagrupo na huwag magtrabaho diyan sa Senado. Hindi lahat ng mga kasama mo iisa ang layunin o iniisip ninyo. Marami sa mga kasama mo may paninindigan sa pinaniniwalaan ninyong tama, pero huwag mong gamitin yung trabaho na yon para sa iyong personal na interes, Alan Peter Cayetano. Kaya yan ang dahilan sa tingin ko kung bakit nawala sila sa iyo. Hindi dahil sila'y tinakot, hindi dahil sila'y sinusuhulan. Kasi ako naniniwala ako na kahit ito'y nasa majority na, hindi nila kayang kontrolin kung ano ang desisyon ng ombudsman. Etong si Senator Joel Villanueva, sooner or later, ito'y makakasuhan sa korte. Makukulong ito, nakakasigurado ako dyan. Ganon din si Senator Chis Escudero. Makukulong yan. Ang tanong na lamang kung makukonvict sila kinalaunan. No, pero yung question kung sila ba'y makakasuhan sa korte, masasagot yan kinalaunan. Kaya wag mong palabasin, Alan Peter Cayetano, na sila'y mawawalan ng kaso kasi nasuhulan, sila'y natatakot, kaya sila lilipat. Hindi totoo yon. Balik po tayo dito sa balita. But sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Walang katiyakan sa ngayon kung dadalo ang Cayetano Block sa special session. In special session, we continue to discuss, but obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency. Sinungaling. Unang-una, wala na sa inyo ang Blue Ribbon Committee. Hindi na kailangang kunin. No? Pero maaring tama ka sa Senate presidency. Kasi maliwanag naman na wala pang Senate president. At kung meron namang bilang, ang kapal naman ng pagmumukha mo para pa manatili, di ba? Ikaw na rin ang nagsabi kung may bilang sila. Mamaya, malamang sa malang may bilang na. Kaya tanggapin mo na, Alan Peter Cayetano. Ang tanong na lamang muli, manggugulo kaya ito mamaya sa special session? Pero tandaan po natin, ang liderato ay nasa ilalim ng pamumuno ni Sherwin Gatchalian. At kahit senador ka, kapag ka ikaw ay out of order, pwede kang ilabas diyan sa plenaryo. Ganun lang naman kasimple yon, mga tol. Patuloy namin hinihinga ng reaksyon si Gatchalian at mga senador ng New Majority. Pero sa naunang payag, sinabi ni Gatchalian na umaasa siyang dadalo ang Cayetano Block sa sesyon bukas. Tumanggi siyang magkomento kung 13 na ang kanilang hanay bukas. Huwag natin sayangin yung special session dahil this is the opportunity sa atin na matapos yung mga labimbing. So, yeah, that's why importante na yung mga senators natin makakapit. So, paano kung hindi sila umattend yung block nila, makakapagpatuloy pa rin Yes, because of the yung Abelino case, may quorum tayo. Patuloy namang mahigpit ang seguridad sa Senado sa gitna ng umunay banta na posible umanong may kaugnayan sa destabilization ng gobyerno. Nagsagawa rin ng comprehensive. Oy, 135,000 subscribers na pala tayo. Salamat sa iyo, Erwin Barela. Talagang hindi lamang dito sa programa ni Top 1. Nakikita din kita sa iba't ibang vlogger at yan lagi ang tinitingnan mo, yung subscribers count. Maraming salamat sa inyong lahat, mga tol, sa patuloy na suporta ninyo sa ating programa. Huwag niyong kalilimutan po sanang mag-subscribe. At para hindi po nagmumura si Sub Annihilation ngayon na hindi ko nakikita, mag-like din po kayo. Hindi, nagbibiro lang yung Sub Annihilation. No? Like po tayo at kung pwede, mag-subscribe na rin kayo, mga tol. At mamaya kasing hapon, kung sakaling makapag-livestream ako, baka sa MOA na. No? Kasi ako po kahit medyo mahal ang ticket, bumili na para lamang mapanood ng live ang Hinebra
No? Sana mag-champion na ang Hinebra mamaya. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Security survey and inspection ang pulisya. Based on our communication with AFP and PNP, it's possible na this tab related siya. But I won't go into the details. Grabe, no? Mel, bukas 9 a.m. Talagang may manggugulo eh. Pero naniniwala ako sa kakayahan ng ating mga otoridad para panatilihin ang kaayusan at katiwasayan. No? Anong oras ba mga vlog mo? Wala po akong oras, pasensya na po kayo. Kaya kung gusto niyo pong updated kayo sa aking live streaming, sa live stream ni Top 1, nakalagay naman po sa ating chat area, from time to time binababa ni Nightbot, yung FB channel po natin. Doon po ako naglalapag ng link para po updated kayo. Sana na notify din kayo ng YouTube. Kasi mahirap pong magtalaga ng oras, lalo sa schedule ko. Kaya kung anong oras ko lamang gustong mag-live, nagla-live po tayo. a.m. ang special session at maaasahan daw po na patuloy na mahigpit ang seguridad dito sa Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Reaksyon ni Senador Ping Lacson sa inihaing petisyon sa Korte Suprema ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, dapat daw mas maaga nila ito inihain. Anya, dapat binigyan ng sapat na panahon ng Korte para pag-aralan ang issue. Salip, inihain nito isang araw bago ang special session. Tanong ni Lacson, balak ba ni Cayetano na gumawa ng eksena bukas? At sabihin, nakabinbing pa ang kanyang petisyon sa Korte Suprema, kaya Malamang, baka ganyan, ano? maaari pa siya kumilos bilang Senate President? Hindi na dapat pumayag ang majority bloc na mangyari ito. Baka ganun nga ang gagawin mamaya dyan ni Alan Peter Cayetano. Malalaman natin. At kaugnay naman po ng bogus committee na pinagpipilitan nitong si Mike Defensor, nagsagawa po sila ng press conference kahapon. Pero para kay Mike Defensor, yun daw po ay Blue Ribbon Committee hearing. Wala pong katotohanan yun, ha. Kung sino-sino po ang dinawit po nila dyan. Pati si Chairman George Garcia ng COMELEC, dinawit po nila. Nagsalita na po si Chairman Garcia at ayon sa kanya, napakalaking kasinungalingan po yan. Wala po daw siyang involvement dyan sa flood control. Ano nga, ano? Bakit nadadamay si Chairman Garcia? Ang usapin ng flood control ay tungkol sa mga nangungumisyon. No? Paano makakapangumisyon si Chairman Garcia? Hindi naman siya politiko. Siguro, baka mas makapanipaniwala pa kung may kaugnayan sa halalan, ano? Tapos susuhulan itong si Chairman Garcia. Pero sa flood control, parang napaka-imposible. Pakinggan po natin ang interview sa kanya. Isa si COMELEC Chairman George Garcia sa mga idinawit ngayong araw sa so-called Maleta Boys sa flood control scandal at usapin po natin siya ngayon. Chairman Garcia, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi ng Pinky, magandang gabi rin po sa ating mga kababayan. Narinig Alas 9 po ng umaga magsisimula ang special session, mga tol, ano? Kaya since 2 oras po itong live streaming natin, kung kakayanin, ha? Kasi ayoko pong nung nagpapaulit-ulit sa topic eh. Kapag natapos na natin lahat ng gusto kong ilatag sa inyo, mapipilitan na po tayong tapusin. Maliban kung mag-shoutout po tayo. Pero ganun pa man, inuulit po natin, alas 9, ayon po sa schedule na ibinahagi sa publiko, magsisimula ang special session sa Senado na ipinatawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. ko po ang inyong pangalan kanina doon sa naging press conference ng Maleta Boys, ang tinaguriang Maleta Boys. Nagulat po ba kayo? Bagamat hindi ko po talaga napakinggan dahil medyo maghapon po tayong busy, may nagsabi lang po sa atin. Hindi po ako nagulat sapagkat noong una po kasi sinama na po nila ako doon sa nung sila unang lumabas dyan po sa Club Filipino. Nasa bandang kahuli-hulihan lang po ako sa dulo, may 2 talata doon na hindi binanggit kung kung saan man nangyari, kung kailan. Binigyan daw po ako ng 4 na maleta. 4 na maleta po yun. Pero kanina po, hindi na po 4 na maleta. Bag na lang po yung binigay daw po sa akin, na black na bag. Maliit. At may naglalaman. Medyo lumiit po, lumiit. Naglalaman daw po ng 10 milyon. So doon pa lang po.
Ito mahirap sa mga marites po na ito, mga tol eh. Yung kanilang narrative, statement, affidavit, flexible, no? Bakit flexible? Depende po kung sino yung kakampi nila. Kapag kakakampi nila, biglang nawawala sa mga akusasyon. Halimbawa, si Loren Legarda. Inunahan nila itong akusahan na nakatanggap ng mga maleta. Tapos nung naging kakampi nila, biglang ito daw po ay hindi na tumanggap ng maleta, nagkamali lamang daw po sila. Samantala naman, itong si Chis Escudero, pinaninindigan nila na wala daw po itong natanggap na maleta nung kakampi pa nila. Tapos nung bumaligtad si Chis Escudero, aba, tumanggap na daw po ng maleta si Chis Escudero? Maniniwala ba kayo dyan sa mga marites na yan? Ang linaw-linaw na panggagago na po ang ginagawa nitong mga tao na ito sa pangunguna ni Mike Defensor. Kaya wag niyo pong paniwalaan. Ang masakit lang, ang mga DDS naniniwala, ayaw mag-isip. Yan ang isa sa malaking problema. I-share ko po sa inyo yung post ni Fiscal EJ. No? Saan ko ba nakita? Anong oras ko ba nakita yun? Tingnan natin. Basahin po natin yung post ni Fiscal EJ. Ang problema kasi sa atin, mga tol, yung comprehension. No? Eto, sabi ni Fiscal EJ dito, meron tayong crisis sa comprehension. We need serious reforms in education. Maraming Pinoy ang may problema talaga sa comprehension, logic, at critical thinking. Kaya madaling mauto at maniwala agad sa fake news, propaganda, at mga kwentong walang ebidensya. Hindi lang ito education issue. Threat na ito sa demokrasy natin. Kapag hindi marunong magsuri ng facts ang mga tao, mas madaling manipulahin ng mga politiko, trolls at mga nagpapakalat ng disinformation. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Ikita niyo po yung kasinungalingan na nga, hindi pa ma-perfect. Ano po ba talaga, maleta o bag po? Doon pa lamang eh. At the same time, ay wala naman po kung kinalaman sa flood control. Ang COMELEC po napakalayo, malapit lang po sa amin ng DPWH, nandito sa may likod. Pero sure na wala po kung ka-involvement dyan sa flood control programs o projects ng pamahalaan. Meron mo ba kayong nakilala o nakita na pamilyar, kahit sino po sa kanila na nagpakilala na mga tauhan na dating Congressman Zaldico, sir? Kahit po doon sa previous hearings. Wala po ako talaga. Makasingit lang, mga tol. Kahit ako di ko maintindihan eh. Baka meron kayong maisasuggest, paki-comment nyo na lamang po dyan sa chat area. Ano sa tingin ninyo ang dahilan? Bakit nadadamay itong si Chairman George Garcia sa mga mali-maletang binabanggit? I see. Baka ito, no? Kasi marami sa mga DDS ang natalo nung nakaraang halalan. Sina Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez, yung hanay ng PDP laban na alam naman natin na sinuportahan ni Mike Defensor. Kasi kung si Mike Defensor ay nag-donate dito sa nanalong senador na si Marcoleta, malamang sa malamang may donation din po yan sa ibang mga senador, hindi lamang nababanggit sa ngayon. No? Baka nga. Ayun naman ay aking hinala lamang. Hindi eh. Kasi alam niyo mga tol, kung si Marcoleta ang dahilan, tingin ko hindi. Inexonerate nga siya ng COMELEC, di ba? Ang daming nagalit kay Chairman Garcia noon kasi hindi nila maunawaan kung ano yung naging desisyon ng COMELEC. Ang iniisip lamang nila, pinaboran si Rodante Marcoleta ng COMELEC. Pero ang katotohanan, ang naging desisyon po ng COMELEC ay nakabase po sa batas. Pinagbibintangan na itong si Marcoleta ay nakalabag sa election law. Pero ang paglabag na yon ay hindi na po umiiral sa ngayon dahil yung batas na nagbabawal ng pagtanggap ng isang politiko ng donasyon at hindi idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures ay sa ngayon hindi na po ipinagbabawal sa ilalim po ng election laws. Kaya wala pong naging kaso si Marcoleta sa COMELEC. Kaya hindi po siguro si Marcoleta ang dahilan. Pero ano sa tingin ninyo ang dahilan kaya diyan? Baka mababanggit naman ni Undersecretary Claire Castro mamaya, pero mamaya natin pupuntahan yan. Ituloy muna natin ang interview sa kanya.
kakilala. Ako po ay, para po maging, ano po tayo, transparent. Ako po ay dating lawyer ni Congressman Saldico, kaya lahat ng mga kasong meron sila, kahit yung party list nila, ako po ay lagi inhibit. Dati po ako abogado pa kahit nung si Mr. Congressman Batocabe pa at yung si Congressman Pido Garbin. So, hindi po ako foreign sa kanila, hindi ko po itatanggi yun na ako po yung naging close sa kanila. Pero yung ma-involve ka po dyan sa mga, bakit po nila ako dadala ko? Kliyente ko pala naman dati or whatever. Ano naman po involvement ko? So, wala po akong nakikitang kadahi-dahilan, maliban na lang sa tinitingnan ko po yung mga pangalan na maaari may mga kaso dito sa amin. Baka po kasi may mga kaso dito sa amin kung bakit bigla na lang ako sinama na naman. Pero this time, pinaliit nga lang po yung amount. Opo. Chairman, kung hindi ako nagkakamali, ano po, doon sa napakinggan kong mga portion ng press conference kanina, parang iniugnay ho kasi kayo doon sa kaso ni Senator Erwin Tulfo. But I'm ready to be corrected, sir, but I know Singit ako mga tol. Nagtataka ako sa mga DDS talaga. Lagi nilang sinasabi, wala kayong maloloko. No? Alam niyo mga DDS, kung niloloko ko kayo rito, di niloloko kayo ng balita na ating pinag-uusapan. Kasi wala naman po akong sinasabi dito na hindi nakabase sa balita. At kung meron man akong sinasabi at nililinaw ko yon, opinion yon. Ang opinion ay hindi po fact. No? Yan po ay kaisipan ng isang tao na maaaring nakabatay sa katotohanan o nakabatay sa kasinungalingan. Pag opinion, pwede mong tanggapin, pwede mong hindi tanggapin. After all, may kanya-kanya tayong opinion, ika nga. Pero, itong balita na pinag-uusapan natin, maliwanag na totoo po ito. No? Wake up, mga DDS. Nakaka-frustrate na kayo eh. Pero hindi ako pwedeng mapikon sa inyo. Kasi, nangako ako eh. Di ba, mga tol? Natatandaan nyo yung pangako ni Top 1? Pag may nakapikon sa akin, bibigyan ko ng 100,000 pesos. Totoo po yan. Kaya yan ang nagiging pamantayan ko para hindi mapikon dito kahit gaano kasasakit ang mga sinasabi ng mga DDS. No? Kasi pag napikon ako, para ako nagtapo ng 100,000 pesos. May isang salita ako. Kapag sinabi ko, gagawin ko. O sabi ng mga DDS, hindi mo nga tinupad yung pangako mo na i-delete mo yung page. Pag natalo si Ben-Hur Abalos, tinupad ko yun. Sino nagsabi sa inyo hindi ko tinupad yung pag-delete ng page ko? Dinelete ko yun. Ang problema lang sa inyo, may dalawang option kasi ako. Isang temporary delete, saka isang permanently delete. O, di ba? Pagka temporary delete, delete pa rin ang pinag-uusapan natin. Bakit ko naman gagawin yung permanently delete? Hindi naman ako tanga na katulad ninyo. Di ba? O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. hindi nyo po nabasa, no? Ay, hindi nyo po napanood, sabi nyo nga busy kayo. Pero parang may connection po kay Senator Erwin Tulfo doon sa kasong disqualification case laban sa kanya. Parang ako po ay pasensya naman Pinka, pero mukha kong ako ay nag-no part doon eh. Sa kasong yun, hindi po ako nag-participate sa kasong iyon. I-verify ko po yan. Pero maliwanag na maliwanag po, hindi po, na-dismiss po yung case niya dito sa amin sa COMELEC dahil sa kawalan ng ebidensya nag-akusa, sa kawalan ng ebidensya. Pero ako po, tandang-tanda ko po, no part po ang aking pong participation sa kaso na yun. Pero just the same... Sir, sorry, hindi ho ba na-dismiss yung kaso niya dahil sa documentary evidence, ni ho ba? Yes po, mukhang ganun po ang naging kadahilanan. May akusasyon tungkol sa issue ng citizenship, pero basta lang po inakusa na hindi na po Filipino citizen at yun po na-dismiss yung kaso. Pero isipin niyo po, Ma'am Pinky, ibig sabihin doon po ako una po, ang issue po natin flood control eh. Tapos bigla na lang po ako ipapasok doon sa issue na gano'n. Parang salasanawit na po na lang ano po ba talaga ang gusto nilang patunayan dito at bakit kinakailangan ma-involve pa. Yung media nga po na-involve na eh. Tapos yung isang katulad ko na-involve pa rin. Isang usapang media. Ang hindi ko po nabanggit kahapon sa inyo, nabanggit ko si Ramon Tulfo eh. Pero binanggit din po si Arnold Clavio. May pahayag po si Arnold Clavio hinggil po diyan. Sabi po ni Arnold Clavio, sa naging paratang po sa kanya, na siya daw po ay bayaran, kasinungalingan, lies. Nakakatawa, nakakalungkot, pero lahat ng ito ay haharapin ko ng walang takot. Talk is cheap. Bago ang dada, ebidensya muna. Hindi ako natatakot.
Wala akong itinatago. Magkita na lang kami sa korte at doon ulitin niya lahat ng kanyang walang kwentang-kwentang pabibintang. Nako, mukhang may madadagdag na naman sa kaso. No? Maliwanag tong sinasabi ni Arnold Clavio rito, magkita na lang kami sa korte. Di ibig sabihin, magdedemanda itong si Arnold Clavio. No? Kasi merong papansin na isa sa mga marites kahapon eh. Hindi naman, hindi, naalala ko na. No? Kasi ang nagtatanong, yung isang abogado yata yun, na laging kasama ni Rodrigo Duterte nung nakakalaya pa ito sa mga programa niya sa radyo at telebisyon nitong si Apollo Kibuloy. No? Talagang pinilit niya yung tao na pangalanan. Itong si Arnold Clavio. May mga pasubali pa nga siya na hindi yan manika. Sigurado ka ba na hindi manika yung reporter na sinasabi mo? 'Di ba merong puppet na katabi lagi si Arnold Clavio? Kaya tinumbok ngayon nung isa sa mga marites. Ang problema, yung pagtumbok niya, siya naman ang malalagay sa alanganin. Ewan ko tong mga marites na to kung nag-iisip po ito ng tama. O talagang kinakain na lang nila yung prinsipyo nila alang-alang sa pera. Kasi di umano ayon sa balita, at di naman to tinanggi ni Mike Defensor, tinutulungan niya yung mga yan. Ang alegasyon, partikular, nung nakuha na ng statement ng NBI, nangako daw po si Mike Defensor ng halagang 5 milyong piso para po magsalita ang mga ito sa publiko. No, bagamat hindi yung kinumpirma ni Mike Defensor, pero hindi niya rin itinanggi. In fact, ang kinumpirma niya, hindi yung amount, kung hindi yung pagtulong niya dito sa mga marites. O yan si Arnold Clavio, tingin natin, magsasampa din po ito ng reklamong kriminal laban po sa mga marites po na yan. Ang dami na pong mga nagkaso sa kanila. Sino-sino yung mga natatandaan ninyo mga tol na nagkaso sa 18 marites na ito? Paki-comment nyo po dyan sa chat area at isa-isa kong titingnan, yung mahagip ng ating mata. Hindi ko nababasahin, pero baka may makalimutan kayo, yun po yung ipapaalala natin sa publiko. Unahan natin, si dating Senador Antonio Trillanes nagkaso sa kanila. No? Okay? Tuloy po tayo sa pakikinig dito po kay Chairman Garcia. So, sino pa ang gusto nilang idawit sa mga susunod? Marami ho naman sila talagang naidawit, especially today. Meron po nga mga dagdag kahit po sa media. Pero para sa inyo, personal, naiisip niyo ho ba kung anong posibleng motibo at bakit kayo naisama dito? Ayan. Mukhang marami kayong hindi na babanggit, Si dating NSA, National Security Advisor Edgardo Año, kasama po sa nagsampa ng kaso. Si Congressman Zia Jong, nagsampa na rin po ng kaso. No? Yan, sina De Lima, yan kasama po yan. Tapos sina Senators Erwin Tulfo at Senator Tito Soto. At marami pang iba hindi ko lang maalala pa. Pero hindi bababa sa 10 cyber libel cases na mula sa iba't ibang individual ang kanilang kinakaharap ngayon na reklamo. Tapos iba-ibang lugar pa ito mga tol. May nagsampa pa nga sa Marawi City, yon si Congressman Adjong. Biruin mo, sinampahan ka ng reklamo doon sa ang layo-layong lugar, pupunta ka doon. Kailangan mo sagutin yung reklamo sa prosecutor's office. Otherwise, sigarin, nagsampa rin. Otherwise, aakit ka agad yun sa korte at pagka nilabasan ka ng warrant of arrest, mapipilitan ka pa rin. Na si Senator Kiko Pangilinan, nakapagsampa na ba ng kaso, mga tol? Bayaran ka rin? Oo, binabayaran nga ako dito. Ang kulit nyo namang mga tatanga-tangang DDS, inaamin ko nang bayaran ako, paulit-ulit pa kayo. Oo, si Director, tama, Gregorio Katapang, no? Kasama din po sa nagsampa. Si Congressman Abante, yan, naiisa-isa ninyo, Mamaya, Hinebra tayo, never say die. Baka magawi kayo sa MOA, see you later doon, Nood tayo ng Hinebra. Tuloy po tayo dito sa pakikinig kay Chairman Garcia. Talagang ang hirap isipin bakit siya nadadamay dito sa mga mali-maleta na sinasabi ng mga marites. Sa supposedly nabigyan ng milyong-milyong piso.
Ay, hindi naman ako sang-ayon dyan sa tatanga-tangang DDS na ito. Hindi ako bobo. Kasi may bobo bang top 1? Nabigyan nga ako ng 1 milyong piso eh. Baka sabihin nyo, hindi totoo yan. Parinig ko sa inyo ha. Ito yung 1 milyong piso nung ako'y binigyan ng ICCT eh. No? Mabibigyan ba ako ng 1 milyong piso kung bobo ako? Nag-top 1 ako sa board exam. Hindi bobo. Pwede ko pang aminin, naging tanga ako kahit paano nung mga panahong iyon. Pero yung pagiging bobo, malabong mangyari yon. Teka lang, nasa na yung video na yon ha? Ipaparinig lang natin sa mga tatanga-tangang DDS kasi ang mahirap sa inyo, dapat pag nagsabi kayo, yung pagka binayaran ako, inaamin ko, bayaran ako. Sige lang, paniwalaan nyo na yun, bayaran si Top 1. Ito nga yung bayad sa akin, no, di ba? Tingnan nyo ito. Salamat sa mga manonood natin. Biruin ninyo, marami-rami ako mababayaran ng utang. Kasi, biruin mo, inggit siguro mga DDS dito. Pasensya na kayo mga tol, mga asar lang ako. No? At huwag kayong mag-alala, magkakaroon tayo ng raffle. $11,000. Mahigit kalahating milyon yan. No? Di ba, mga tatanga-tangang DDS, yan ang bayad sa akin. Pero, hinahanap ko pa yung video no? Tuloy muna natin pakinggan para lang patunayan na hindi tayo bobo. No? Kayo, mga bobo kayo, mga DDS. Basic na, di nyo alam eh. Meron po ako mga espekulasyon, Ma'am Pinky. Tinitingnan ko rin po yung mga kasong meron dito sa amin sa COMELEC at lalo na po yung mga taong naandyan o yung mga nasa likod. Tinitingnan po natin kung mayroong relasyon. Pero ito po ang ginagarantiya ko kung sino man po yung nasa likod dyan. Huwag po kayong mag-alala, madidesisyonan ng kaso sa COMELEC na hindi dahil sa silakbo ng damdamin ng chairman. Sapagkat willing at pwede po ako mag-inhibit anytime para lamang po maging malinis ang pagdidesisyon ng Commission on Election. Pero sana naman po, huwag naman madama yung wala naman pong kaalam-alam doon sa flood control. Flood control po yung pinag-uusapan. Ano naman po ang malay naman po namin dyan sa mga ganyang bagay at bakit biglang nagbabago yung mga statement, depende po ba yan sa kung ano yung pangangailangan para lang patunayan kunyari mukhang totoo ang sinasabi. Kasi, at saka gusto ko lang pong alamin. Mga tatanga-tangang DDS ito yung patunay na hindi bobo si Top 1. Pwede nyo akong tawaging tanga dahil once in my lifetime, binoto ko si Sara Duterte kaya tanga ako. Pero ito, hindi bobo si Top 1. Pakinggan nyo ito. Ulitin natin May bobo bang ganito? Anak ng teteng kayo? Tatangan ninyo? Sinabayan na po kung ako nagkaroon din ng 1 milyong piso ng ICCT kami. Kaantahan naman na isang working student, iba yung hirap at pupinagyan sa revisyong inaas para makalitang nagupay na tulari ng ang pangalaman ng ICCT kami. Di ba? Nakarang teteng na yan. May bobo bang ganyan? Ang tatanga nyo talaga mga DDS. Tawagin nyo na lang akong tanga. Baka mag-agree pa ako sa inyo. Pero yung tatawagin nyo akong bobo, wag nyo akong ihalin tulad sa inyo sapagkat kayo lang ang bobo, hindi si Top 1. Nangaasar lang ako mga tol Hindi, yung buong press conference kanina, under oath na po ba yun? O talagang basta binanggit lang? Kasi po yung una, doon po sa mismong Club Pilipino, yung pala hindi pa pala napipirmahan yung affidavit. So ibig sabihin, 18 ay nakita lahat yung isang pangyayari o isa lang pala sa 18 ang nakakita ng pangyayari. So medyo alam niyo po, bilang isang abogado, ngayon, ang kredibilidad nila versus my kredibilidad is at stake. Yung sinabi nila versus yung sinabi ko is at stake. Sa tamang proseso, ayan, dyan po magkakaalaman. Sana idemanda mo na rin, Chairman Garcia. Sumama ka na sa mga grupo ng tao na magdedemanda sa mga to. No, karapatan mo naman yan sapagkat sinisiraan ang reputasyon mo ng mga marites po na ito. Kung ang kredibilidad ay tatayo upang itong pag-aakusa ay napapanigan, lalo na ng isang korte. At ano po yung tamang proseso, Chairman? Either magpapail po ako ng kaso o ako po papailan nila ng kaso. Pero yung pagpapail ko ng kaso, alam niyo po, ako po nangalap pa ng mga ibang mga bagay. Magpapail nga. Alam ko rin po kung sino yung mga, sa darating na panahon, i-reveal ko yun, yung mga handler na nag-aakusa sa akin. In fact, doon sa 18, isa lang po yung natugunan o na pinpoint na mag-akusa tungkol sa akin. And therefore,
gusto ko pang alamin sa mga susunod na pagkakataon, gaano pa kalalim ito at sino ba talaga yung mga nasa likod upang pag nag-file po ako ng kaso, kumpleto na po, hindi naman po sapat lang na yung 18 lang ang madadamay. Dapat po pati yung mga nasa likod nun ay maisama rin. Pagka yung sabihin niyo pong nasa likod, who are you referring to, sir? Yung mga maaaring pinanggagalingan, ang pwede nilang sabihin, kung talagang hindi naman nila yun nakita o nadinig o nasaksihan, yung isang pangyayari, sinong gumagawa po ng narrative? Sinong gumagawa ng istorya? Isa ho ba si Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor, na posible niyong kasuhan? Ma'am Piggy, hindi sa akin galing po yan. Basta ang sa akin po is tinitingnan ko yung mga pangalan ng mga nasa likod and therefore titingnan ko lang din po kung yan ay may relasyon dito sa case na pending po sa amin sa COMELEC. Alright. So, mag-iimbestiga ho kayo at aalamin kung sino nagsalita, sino mga nasa likod, and then, dyan po kayo magdedesisyon. Pero sigurado pong magpa-file kayo ng kaso. Ay, opo, lalo pat may involved na pera. Alam niyo po kasi, Mang Pinky, napakaliwanag. Ang pagsisinungaling sa ating batas, ang tawag po dyan perjury, lalo pong pinanumpaan. Kung hindi po ganun kahatagal pala ang kulong niyan, parang sa isang mersenaryo, hindi na baling makulong ka ng maiksing panahon kung ang kapalit naman nito ay milyon. So hindi po ba, parang ganun na ba kadali ang magsinungaling sa ating bansa dahil lamang sa ang kapalit naman nitong pagsisinungaling ay hindi naman po mahaba palang pagkakakulong. Kasi nga po lumang batas na yun yung perjury, and therefore, kung ikukumpara mo sa pwedeng maiabot ngayon o maipangako, para hindi na equal yung kulong versus yung mismong o yung parusa versus yung pwedeng matanggap ng isang magsisinungaling. O yan napakinggan po natin si Chairman George Garcia at malamang sa malamang kasama na siya sa mga nakahanay sa listahan ng mga nagkaso dito po kay Marites, sa mga Marites po na yan. At tingin natin baka madagdag po sa listahan ito pong si Senator Kiko Pangilinan, kasi si Senator Kiko Pangilinan sa aking pagkakaalam first time pa lamang dinawit po kahapon. Kaya nga nagalit si Mrs. niya, si Sharon Cuneta. Galit si Sharon Cuneta, naka-caps lock yung kanyang post, June 16, 2026. Sabi po dito sa balita ng ABS-CBN News. At ginamit po nila yung post ni Sharon Cuneta, ang asawa po ni Kiko Pangilinan. Naka-caps lock. Mga sinungaling! Dami pang exclamation point, Sobra talaga kayo. I blog about this visit. My family and I made to Marawi to thank the governor, mayor, and other officials and their families for their support for Kiko. Talaga ba? Magbibigay kayo ng maleta sa amin sa Marawi pa? Ang kakapal ng mukha nyo talaga, sukdulan. Eto, nagte-taping pa ako ngayon, nagbabanat pa rin ng buto at lumalaban ng patas dahil lahat ng meron kami, pinaghihirapan namin. Hindi kami tulad ninyong mga sinungaling. Kaya sabi nga nila, kapatid ng sinungaling, ang magnanakaw, bahala na ang Panginoong Diyos sa inyo. Alam niya kung sino ang totoong sumusunod at sumasamba sa Kanya. Wala kayong kwentang tao. Sana idemanda ninyo, Miss Sharon Cuneta, idemanda ng inyong asawa. Kasi, biruin mo, bilyonarya itong si Sharon Cuneta. Kung meron man silang prenuptial agreement, still, yung mga kinita ni Sharon Cuneta simula nang naging mag-asawa sila ni ni Kiko Pangilinan, conjugal property na yon. And I believe billion pa rin yun. Naalala ninyo yung naging kontrata nitong si Sharon Cuneta sa TV5? Billion? Tapos, bibigyan nyo lamang ng, sabi nga ni Nutriban Republic sa nakita kong post sa kanya, halaga lang ng bag ni Sharon Cuneta yung sinasabi nyong ibinigay kay Kiko Pangilinan. Kaya yari kayo dyan. Pero sana makarating sa inyo ang panawagan ng tao, Miss Sharon Cuneta. Huwag nyo pong ipagpasa Diyos ang bagay na yan. Gawin nyo pong sampahan ng kaso ang mga tao na yan. Katulad po ng pagsasampa ng kasong ginawa ninyo kay Maharluka. Diba? Si Maharluka, sinampahan ng kaso nito na mag-asawang Kiko Pangilinan. Hindi pa senador, natalo sa pagkasenador si Kiko Pangilinan nung mga panahong iyon Tapos, dinamay